Baliktad? Yun. May reminder tayo mga kapatid. Baka pwede natin paki-switch off kung hindi naman talaga kailangan. Pero kung meron tayong hinihintay ng mga importanteng tawag, pwede natin is-silent. Amen? And then refrain from going out mga kapatid. Huwag na huwag tayong lumabas habang nagsisimula yung ating preaching hanggang sa matapos mga kapatid. And even sa mga susunod pa na part ng ating banal na gawain. Amen? Kasi ang nais ni Lord, hindi lang naman yung buong araw natin sa Friday, di ba? Kumbaga, ang gusto lang naman ni Lord sa atin, kahit yung 3 hours natin, ay lang naman hinihingi ni Lord sa atin. Pero minsan, di ba, nakakalungkot na yung 3 hours na yun, pag nakaupo tayo dyan, yung isip natin nasa labas na mga kapatid. We are physically present, pero yung heart natin nasa labas mga kapatid. So parang technical lang yung pagpunta natin dito mga kapatid. Nakakalungkot yung kay Lord mga kapatid. Hindi siya nalulugod doon mga kapatid. Amen? Maaaring yung isip natin nandun sa pasyalan, sa mga pupuntahan natin, di ba? May mga ganun po, di ba? Kaya I suggest and I encourage every one of you, once you come here sa sanctuary ng ating Panginoon, from the very start until the end, ibigay natin yung the best natin, yung buong puso natin kapatid. Focus lamang tayo sa Lord mga kapatid. Hindi sa mga kasama natin, hindi sa mga kaibigan natin mga kapatid, kundi mag-focus tayo kung ano yung gagawin ni Lord sa buhay natin sa araw na to. Dahil may maganda siyang gagawin mga kapatid. Amen po tayo doon? Amen. Amen. I feel reminders natin, so I hope it's clear. Amen. In the past year, 2023, amen? Nauna na po yung natin, nauna na po yung ating title. Alam ko nung nakaraang taon, sino dito yung maraming dinanas ng mga trial and challenges? Amen. Amen. Maraming nagawang mistake. Amen. Maraming nagawang mga failure. Amen. Amen. Minsan yung failure na yung mga kapatid ay yung nag-hold on sa atin. Amen. Kasi ang nais, maraming gustong ipagawa si Lord sa atin, pero hindi natin magawa. Bakit po mga kapatid? Dahil nandun yung fear. Kaya ngayon sabi na nila, fear is an inevitable reality mga kapatid. Kasi lahat tayo dito is hindi exempted na bumagsak mga kapatid. Hindi tayo lahat dito ay exempted na hindi lumagapak mga kapatid. Lahat tayo dito is may potential na bumagsak mga kapatid. Kaya minsan, in the past 2023, I believe lahat tayo, marami tayong dinanas na matitinding pagsubok kapatid. Amen? Personal man, relationship man. Amen? Spiritual lalo, higit mga kapatid. Sa pinansyal na aspeto, yan, halos siguro majority dito. Amen? Even I myself, dumanas rin ako doon noong 2023 mga kapatid. Amen? Minsan, yung mga failure na yun mga kapatid, minsan ito yung nag-hinder sa atin. O kaya yung nagkakaroon tayo ng takot mga kapatid. Kaya nga kapag naunahan tayo ng takot mga kapatid, ano nangyayari mga kapatid? Nagiging mabilis yung desisyon natin sa buhay. Amen? Kaya marami tayong what if. Paano kaya kung mag-i-enroll ako at maglalabas ako ng malaking pera pero hindi ko naman matatapos? Paano kung mag-i-invest ako sa negosyo tapos malulugi lang pala? Paano yun Lord? Kung umaasa ako, ay pala hindi naman pala ako mahal ng tao. Di ba? What if? May ganun ba tayo mga kapatid? What if? Yung asang-asa ka. Amen? Na siya na talaga, ayun pala, kalaunan, hindi ka pala niya mahal, kapatid. Di ba masaklap, mga kapatid? There's a failure, mga kapatid. Amen? Kaya minsan, yung mga bagay na yon ay yung naghihinder sa atin. Bakit? Hindi tayo makapag-move forward. Amen? Hindi tayo makapag-let go. Hindi tayo makapag-move on, mga kapatid. Kaya in the past 2023, hindi ko naman sinasabi na buong taon, puro pagsubok yung dinanas natin mga kapatid. Amen? Meron rin mga magaganda. Amen? Meron rin mga magaganda at mabubuting nangyari, lalo rin mga pagpapala ng Lord sa ating mga kapatid. Kaya minsan, nung binilas tayo ng 2023, nakakalungkot. Di ba? Nakakalungkot yung mga kapatid, halimbawa na nakikita mo talaga yung masyadong yung sobrang init nila sa paglilingkod mga kapatid, yung mga ganun ba? Tapos all of a sudden, sa mga pag may mga trials or may mga pagsubok na nararanasan, nawawala kapatid. Amen? Kaya minsan, ako nagigilty ako talaga. Kanina pa ako umiyak dito, simula nung opening song pa lang. Kasi sabi ko, Lord, nagigilty ako dahil hindi ko na ibigay yung the best sa'yo. Hindi ko na ibigay. Yung parang kulang.
Kulang talaga kapatid, kulang. Lord, hindi mo to deserve, sabi ko sa kanya. Hindi mo deserve yung ginawa ko, yung tapas. Sabi ko, yung preparation nga lang ng preaching. Hindi mo deserve, Lord. Sabi ko, ang dami ko sinasayang na oras minsan. Ang dami ko sinasayang na oras. Yung Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, kapatid. Yung Panginoong Diyos na humatak sa iyo sa lusak, sa putikan. Yung Panginoon Diyos na nagbigay sa iyo ng mga biyaya, ng mga blessing. Yung Panginoon Diyos na pinag-worship natin, sinaservisan natin, mga kapatid. Yung Panginoon Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Yung Panginoon Diyos na nagbigay sa iyo ng gift of salvation. Pero, ano yung kapalit, kapatid? Ano yung kapalit na binibigay natin, mga kapatid? Hindi deserve ni Lord. Hindi deserve. Kaya sabi ko pumasok yung 2024, nagpa-flashback sa akin yung mga nagginawa ko in the past, 2023. Ang dami para tayong pagkukulang kay Lord. Ang dami para natin nagawang mga palpak, kapatid. Ang dami para natin nagawang pagliko. Ang dami pala natin nagawang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Lord. Pero alam niyo mga kapatid, despite all those failures, mistakes, inequities, wickedness, transgression, alam niyo, ang Panginoon natin na nagbigay ng buhay sa iyo, nanatiling tapat siya sa iyo, kapatid. He is forever faithful, kapatid. Nanatili siyang tapat. Nanatili siyang tapat, mga kapatid. Kahit tayo matigas yung ulo natin, kapatid. Kahit matigas yung ulo natin, ma-pride tayo. Ang dami natin mga reservation sa buhay. Ayaw natin lumabas sa ating mga comfort zone. Yung ayaw natin mapagod. Ayaw natin magpagal. Ayaw natin mapuyat. Ayun ba yung deserve ni Lord, kapatid? Ayun ba yung deserve ni Lord? Hindi. Hindi, kapatid. Kaya nakaka-guilty, nalulungkot ako. Amen? In general. Na ito yung ibinibigay natin sa ating Panginoon, katumbas ng buhay na ibinigay niya. Pinagpala ka niya ng pamilya, pinagpala ka niya ng trabaho, pinagpala ka ng pinansyal, pinagpala ka ng buhay. Malakas ka ngayon, nakakaupo ka dyan. Tumitibok yung puso mo, kapatid. Yung hiram na buhay sa'yo ni Lord. Pero ano yung kapalit? Ano yung katumbas? Yung binibigay ba natin kay Lord? It is worth it, mga kapatid. Enough ba yun? Enough ba yun, mga kapatid? Enough ba yun? Kaya in 2023, mga kapatid, marami man tayong nagawang kapalpakan. Marami man tayong nagawang hindi maganda. Nagawa man tayo ng mga bagay na alam natin, nalulungkot at umiiyak ang Lord dahil sa mga bagay na yan, kapatid. Dahil hindi niya deserve yun eh. Pero God is a God of chances. Amen? I believe lahat tayo deserve the chances. Hindi lang one chance. Hindi lang one more chance. Hindi lang second chance, third chance, fourth chance, fifth chance, mga kapatid. The question is, how we will embrace that chances na binigay sa atin ni Lord, mga kapatid. Yung chances ba na yan, pakakawalan pa ba natin? Yung chances na yan, mga kapatid, na ibinigay sa iyo ng Lord na hindi natin deserve, kapatid. Napakaraming tao sa labas that they deserve more than us, mga kapatid. But here we are. Here we are in this church, mga kapatid. Binigyan niya tayo ng pagkakataon, mga kapatid. Amen? Deserve ba niya yung nus-nus, half-hearted na paglilingkod? Yung putyo-putyo na paglilingkod, mga kapatid. Ni ayaw natin magpuyat, ayaw natin magpagal, ayaw natin mapagod, mga kapatid. Ang dami nating alibay, ang dami nating reason, ang dami nating mga, I don't know, namubuhay tayo sa reason, alibay. Pero the question is, what if kinuha na ni Lord yung buhay mo ngayon? Ano ang sasagot natin? Anong ibibigay natin pagdating ng araw? Once we are being judged pagdating ng araw, mga kapatid. Paano kita tatanggapin? Sasabihin sa iyo, anak, bakit kita kailangan papasukin sa pintuan ng langit? Anong isasagot natin? Lord, nung nasa baba ko, ang tigas ng ulo ko. Pinagsisimba ko, ayaw ko. Nung nasa baba ko, dami kong alibay. Nasisinungaling pa nga ako, Lord eh. Para lang umiwas. Di ba yung mga ganon? Ayun ba isasagot natin kay Lord, mga kapatid? Pagdating ng araw. Kaya yung paglilingkod natin sa Lord, itong ating ginagawa ngayon, mga kapatid, is like a race. Race to, mga kapatid. There's no turning back. But on that race,
There are a lot of rough road, mga kapatid. There are a lot. Pero sabi ng Lord, manatili ka lang matatag dahil hindi kita pababayaan. I will never leave you nor forsake you, sabi ng ating Lord. Manatili ka lang sa akin. Ako ang bahala sa lahat-lahat ng pangangailangan mo. Kailangan mo ba ng pera? Kailangan mo ba ng trabaho? Kailangan mo ba ng ikama? Kailangan mo ba ng everything? Pero sabi ng Lord, manatili ka lang tapat sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Dahil walang bagay na mahirap para sa akin, sabi ng Lord, mga kapatid. Kaya ang deserve ni Lord, yung the best para sa atin. Kaya this 2024, mga kapatid, this year 2024, God is giving us another chance, mga kapatid, to make a fresh start, to make a new life, to make a new season sa ating mga buhay, lalo na po sa ating paglilingkod, mga kapatid. Because God deserves the highest praise, the highest worship, the highest service, mga kapatid. Amen? Kaya kung gusto natin talaga ng overflowing blessing, pinag-uusapan po namin ito natin Jonas sa akin. Hindi pong ayaw mo na, pero yung biyaya, rumaragasa, yung mga ganun ba? Hindi mo siya pinagpipray, pero kusa siyang dumarating, mga kapatid. Gusto ba natin maranasan yung mga kapatid? Amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, based on my testimony, before nung mababa ang sahod ko, nagpatuloy ako sa gawain. Hindi ako uma-absent. Kahit mahirap, mga kapatid, kahit hindi ako sinusundok, mga kapatid, for 2.5 years, mga kapatid, nag-commute ako, kapatid, from industrial going to Bata, mga kapatid. Bakit po? Dahil nandun yung init ko sa paglilingkod during that time. Dahil gusto ko yung mag-serve kay Lord. Gusto ko yung mag-praise, mga kapatid. Gusto ko mag-worship. Can you imagine? For 2.5 years, nag-commute pa ako, naging hitchhiker po ako ng mga kapatid during that time. Yung paparahin mo kahit hindi mo kakilala, basta ibaba ka lang sa Malas, ibaba ka lang sa Elea, and then from that area, sasakay na po ako ng taxi papunta ng Bata, 10 real during that time. Kasi awang-awa ako dun sa pastor namin dati, nag-iisa lang po siyang may sasakyan, yung Chevrolet na Epica, na tumitirik sa gitna ng daan. Hihinto kami, bubuksan niya yung hood, may siyang wire na pagdidikitin. Pag kumislap yun, aandar na, go na naman kami, mga kapatid. Ano yung mga kapatid? Ayun yung nag-motivate sa akin. Nag-motivate sa akin na Lord, gusto kong ma-involve sa transportation. Bakit po? Kasi kitang-kita ko yung hirap niya sa pagta-transport. Kitang-kita ko na napaka-risky ng mga transporter sa daan, mga kapatid. Naiisip niyo ba yung mga kapatid sa mga sinusundo? Naiisip niyo ba yung mga kapatid? Kapag sinusundo kayo, tayo pa yung nagdidiman ng oras. Tayo yung late. Kapatid, 2024 na po. 2024 na po. God is giving us the chances. Baguhin natin yung attitude natin, kapatid. Kung dati ganun yung klase ng attitude na meron tayo, 2024 hindi na dapat ganun, mga kapatid. Dapat nandun yung initiative, nandun yung commitment, nandun yung compassion, kapatid. Lalo na sa mga nagtatranspo sa atin, mga kapatid. Kaya I was so blessed, mga kapatid, during that time. Kaya sabi ko, Lord, it is my desire na magkaroon ng lisensya. Kaya sabi ko, Lord, kahit 2,000 lang yung sahod ko, makakakuha ko ng sasakyan. It happened, kapatid. Bakit po? Kasi yung desire ko, gusto ko makatulong sa transpo eh. Kaya alam mo, mga kapatid, kapag nagpipray ka, at maganda yung motibo mo, at maganda yung intention mo, ipagkakalog sa tayo ng Lord, mga kapatid, ibibigay niya ito sa iyo. Bakit po? For His glory alone. Dahil, Lord, kapag nagkaroon ako ng sasakyan, tutulong ako sa pagka-transportation ng mga kapatid. Amen? Alam niyo, mapalad tayo dito. Bakit po? Para tayong baby dito. Binibaby yung mga kapatiran dito. Amen? Hinahatid, sundo, hatid. Pero ano yung ginaganti natin? Di ba? Are we grateful enough? Are we grateful? Are we thankful? May puso ba tayo na mapagpasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay sa atin ni Lord? Ano yung ginaganti natin? Ano yung binibigay natin praise and worship? Ano yung binibigay natin pag-serve sa ating Lord? Putyo-putyo, tira-tira, leftover. Mga kapatid, mapalad tayo. Compare sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kapag pumunta ka ng church, by your own expense, you will ride a tricycle, a jeep, para makapunta sa church. At wala pang lunch doon, mga kapatid. Amen? Pero dito tayo, grabe. Abundant.
Amen? Hatid sundukan ha. May pagkain pa po dyan mga kapatid. May kape pa mamaya. Di ba? May albaik pa mamaya. Amen? May J pa mamaya. Amen? Grabe, di ba? Pero ano yung kapalit? Kaya this 2024 kapatid, let us embrace the chances that God has given us mga kapatid. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Amen? Kaya sabi niya sa kanyang salita, ang salita ng ating Panginoon ay parang dobleng tagap. Tamaan ka kung tamaan. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, kung sino yung matira rito, siyang matibay kapatid. Kung sino man yung tapat, siya yung pagpapalain ng ating Lord. Believe me on that mga kapatid. Believe me. Kung sino yung nananatiling tapat hanggang sa huli. Amen? Kahit nahihirapan ka, kahit may pagsubok ka, kahit wala kang pera, kahit may karamdaman ka, pupunta ka sa church. Bakit po? Dahil nandun yung mag-meet kayo ni Lord eh. Dahil alam mo, may magandang gagawin si Lord sa iyo, kapatid. Amen? Hindi hadlang yung mga bagay sa mundo ito. Any distraction, any hindrance, any barrier, it doesn't matter. Hindi nahadlang, Lord. Pupunta ako sa iyo. Dahil alam ko, Lord, mag-meet tayo. Ipipraise and worship kita. Pasasalamatan kita sa iyong kabutihan, kadakilaan at katapatan. Nothing else. Pupunta ako hindi dahil sa kaibigan ko. Pupunta ako hindi dahil sa mga leader. Pupunta ako dahil hindi sa pagkain. Amen? Pupunta ako, Lord, dahil gusto kong makipag-meet sa iyo. Gusto kitang ma-meet. Gusto kong maranasan yung presensya mo, Lord. Dahil napakabuti mo sa buhay namin. Dapat ganun po yung attitude natin, mga kapatid. It's 2024. Amen? Moving on. Amen? This is our reference verse na makikita or mababasa or matutunghayan natin sa Lamentation 3:21-23. Sabay-sabay naman po natin basahin mga kapatid. 1, 2, 3. Lamentation 3:21-23. Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Amen. Palapakan natin si Lord mga kapatid. Ito lang yung ginamit ni Ate Joanne kanina. Amen. Sa kanya, bago siya magpaawit kanina. Yet I still dare to hope. May pag-asa pala kay Lord, kapatid. God is a God of hope. Kapag sadlak ka na, hirap ka na, isipin mo lang ang ating Panginoon. God is a God of hope. Kaya sabi dito, sa Tagalog dito, panaghoy. Babasahin natin sa panaghoy. Ito po siya sa Tagalog. Yan. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Kaya mga kapatid, simula nung nakakilala kayo, simula nung tinanggap niyo ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, simula nung pinagpala na kayo ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay niyo mga kapatid, always remember that mga kapatid. Always remember that. Kaya pag umaakyat tayo dito, kapag nagte-testimony tayo dito mga kapatid, huwag na mawalang saysay yung kapatid. Dapat isabuhay natin yung testimony natin dito. Umiiyak tayo, Lord, grabe yung dinanas ko. Kaya, Lord, simula ngayon, talagang sa'yo na talaga ako, maglilingkod na talaga ako. Isabuhay natin yung kapatid. Amen? Always remember the goodness and faithfulness ng ating Lord sa buhay mo. Gayon pa may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Ibig sabihin mga kapatid, grabe pala yung pag-ibig ni Lord. Kahit marumi ka, kahit nagkakasala ka, niyayakap ka pa rin ng ating Panginoon. Amen. Niyayakap tayo sa ating karumihan. Amen? At walang katumbas yung pag-ibig na binibigay niya sa ating mga kapatid. Kahit makasalanan ka pa mga kapatid. Yung pag-ibig niya walang katapusan. Unwavering mga kapatid. Hindi nagmamaliw. At yung awa niya, yung habag niya, walang kapantay na kahit sinong tao, hindi pwedeng pantayan mga kapatid. Only the Lord, our God, that we are serving with, can give that mercy mga kapatid. Can give that hallelujah yung habag na yan mga kapatid. Walang kapantay mga kapatid. There's nothing like Jesus. Nothing compares to our Lord Jesus Christ. At ito pang malupit mga kapatid. The good news is, every time we wake up in the morning, kung marami man tayong pagsubok na pinagdaraanan in the past days, in the past year, 2023, paggising natin noong January 1, 2, 3, 4, hanggang kaninang umaga, ang sabi dito mga kapatid, they're always new every morning.
laging sariwa yung bawat umaga. Ibig sabihin, pagising natin sa umaga, binibigyan na naman tayo ng panibagong chance ng ating Lord. Amen? Sapagkat yung katapatan ng ating Lord sa bawat isa sa atin ay napaka-dakila. Palampakan natin si Lord, mga kapatid. Amen? Amen. Moving on. Amen. Sabi dito. Ito pala. Yun. Alam ko, sino dito yung mga nagtatrabaho sa mga warehouses? Mga warehouses? Sino dito yung nakaranas na mag-inventory? Amen. Taas ang kamay? Napakarami. Anong in-inventory natin? Pagkain. Amen. Ayun, ako nakaranas talaga ako nun. Yung mga yearly inventory, even sa opisina may mga inventory, mga kapatid. Amen? Pero as a Christian, as a believers, as the follower of Jesus Christ, dapat magkaroon tayo ng inventory. So as my introduction, mga kapatid, a short introduction, magkakaroon tayo ng tinatawag na year-end review. Ayos na po kayo doon? Okay na po sa inyo? Amen. Mag-year-end review tayo. Ito po siya. Yan. Kumbaga sariwain natin yung nakaraang 2023. How we will assess and examine our service to the Lord. And then after that, we can assess na kulang ba, sapat ba, o tama ba. And then on 2024, this year, pwede pa na natin ma-improve. Pwede pa natin ma-enhance. Pwede pa na natin gamitin yung chance ni Lord na binigay sa atin. Amen? Yan. Sabi dito sa 2 Corinthians 3:15-18, even to this day when Moses is read, a veil covered their heart. Ito yung mga Israelite before, mga kapatid. Yung binabasa nila yung aklat ni Moses. Amen? Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Kasi alam naman natin, yung mga Israelite before, is matitigas talaga ang mga ulo, mga kapatid. Ibig sabihin, they commit sin, they commit mistake. Amen? But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Ibig sabihin, kapag binabasa nila yung mga kautusan, yung aklat, mga kapatid, hindi nila naaarok yung mga kapatid. Bakit po? Hindi nila naiintindihan. Bakit po? Dahil natatakpan. Ano yung veil, yung talukbong, mga kapatid? Hinahalin tulad dun yung kasalanan, mga kapatid. Amen? Pero ang sabi ng Lord, ang sabi dito ni Paul, ang sabi ni Paul, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom, mga kapatid. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. May Tagalog version po ito, mga kapatid. Ito po siya, para lubos natin maunawaan. Hanggang ngayon, may talakbong pa ang kanilang isip. Amen? Sarado, spiritually blind. The same with us, mga kapatid. Before, nung hindi pa tayo nakakakilala, nung hindi pa natin in-accept ang ating Lord as our personal Savior, we are spiritually blind. At isa ako doon, mga kapatid. Naging mayabang tayo, di ba? Na mapagmataas tayo, amen? Hindi tayo marunong tumanggap ng mga correction, ng mga rebuking during that time, amen? Kaya sabi ko, may talakbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moses, amen? Next, sabi, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, take note of this, mga kapatid, listen to this. Before ng 2023, marami man tayong nagawang mistake. Failure, amen? Pagkakasala, or whatsoever, amen? All negativities in life, mga kapatid. Pero ang sabi ng Lord, God is giving us the chances. A new season, a new life, mga kapatid, with the Lord. Kaya sabi niya dito, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, once we turn back to our Lord Jesus Christ, amen? Nagkaroon tayo ng repentance, nakahingi tayo ng kapatawaran, amen? From 180 degree return, mga kapatid. Kung ito tayo dati, ito na tayo ngayon. Kung ito yung dati nating pagkatao, na sinungaling, di ba? Magnanakaw, di ba? Para ano, etc. Idolatry, lahat po ng mga masasamang bagay. Pero sabi ng ating Lord, nung nakakilala na tayo, amen? Praise the Lord. Hindi niya tayo hinayaan na habang buhay, nandun tayo, mga kapatid, na lumalangoy tayo sa kumunoy ng kasalanan, mga kapatid. Nung tinanggap niya tayo, iniaaw niya tayo muli, mga kapatid, nagkaroon tayo ng pagbabago. Amen? Nagkaroon ng transformation. Nagkaroon ng changes gradually from glory to glory, from faith by faith, mga kapatid. Kaya sabi ito, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis yung talakbong. Do you believe in that? Amen or no amen? Amen. Kapag tinanggap talaga natin ang ating Lord ng totoo, genuine, mga kapatid, na walang halong, alam niyo na, mga kapatid, pag tinanggap talaga natin siya ng buo,
kapag totoo yung pag-surrender natin sa Kanya, mga kapatid. Amen? Ano man yung bagay na tumatalakbong na hindi natin nararamdaman o hindi natin nakikita at hindi natin nararanasan o nasusumpungan, mga kapatid. Pero dahil sa ating Panginoon, mga kapatid, amen? By the grace of our Lord, mga kapatid, anumang bagay na yung nawawala yung mga kapatid at nararanasan na natin yung glory ng ating Panginoon. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. Amen? The Holy Spirit. At ang Espiritu ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalayaan. Whenever there's the Spirit of the Lord, there is freedom. Naranasan niyo ba yung mga kapatid? Kung dati nasa bandages tayo, amen? Bandages ng any kind of sin, mga kapatid. Amen? But when we, di ba sabi, the truth shall set us free. Paano yung katotohanan makakapagpalaya sa atin? The truth is here, mga kapatid, sa Biblia. Lahat na nakasulat dito, mga kapatid, is makakapagpalaya sa atin dahil ito yung hiningahan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Praise the Lord. Amen? At ngayong naalis na ang talukbong. Amen? Naalis na yung veil na tinatawag. Nagniningning na sa atin ang mukha at kalawatian ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Kung dati, hindi natin nararanasan yung presensya ng ating Lord. Parang minsan iniisip natin dati, in the past, Lord, wala ka naman talaga eh. Hindi ka naman talaga nag-i-exist. Parang hindi mo ako mahal. Di ba? May mga ganun tayo, di ba? Mga emo. Di ba? Nag-i-emo tayo minsan sa Facebook. Dati, nung hindi pa tayo nakakakilala. Amen? Pero nung when we accepted our Lord Jesus Christ, nung nakilala na natin siya at napatunayan natin at the-witness natin how good and faithful our God is, mga kapatid, nagsimula na nating makita yung ningning ng mukha at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise be to God. Amen? At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, siyang Espiritu na siya magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Kaya pagdating ng araw, kung mananatili lamang tayong tapat, kapatid, mananatili lamang tayong tapat, darating yung araw, in God's perfect time, makakasama natin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, mga kapatid. At makikita natin ang Kanyang glory. Nagniningning siya. Amen? Pero, kung kaya natin mag-endure, amen, sa buhay na to. Kasi there are a lot of trials, challenges, distractions, barriers, hindrances. Amen? Pero but if we can pass all of that, mga kapatid, kaya dating yung time, haharap tayo sa ating Lord. Well done, my good and faithful servant. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Pagdating ng araw, nakapila tayo lahat. Kuya Rebe na una. Kuya Pidgey susunod. Pila-pila tayo doon. Amen? Gusto niyo ba yung mga kapatid? Kita-kita tayo doon. Pagdating ng araw. Amen? Malapit na pong muli magbalik ang Panginoon. There are a lot of signs na, mga kapatid. It can happen right now. Kaso nga lang, baka mamaya palugi-lugi pa tayo. Amen? Kung saan pa tayo pumupunta. Para tayong hapon. Ano yung mga hapon? Sakang. May pakanan, may pakaliwa, di ba ganyan yung hapon? Dapat, mga kapatid, sida. Ano to? Sida tayo, mga kapatid. Kasi yung hapon, di ba, kanan, kaliwa. Dapat sida na po tayo, mga kapatid. Hindi na tayo may pakanan, hindi may pakaliwa, mga kapatid. Ano to? Sida. There is one way. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Amen po tayo doon, mga kapatid. Paspasan natin. Napaparami tayo. Amen? Ito na po yung liyatin natin. Sabi sa Romans 12:1-2, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Amen? Holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ayun pala yung true and proper worship, mga kapatid. Ito pala yung totoo na pagsamba sa ating Diyos. Yung i-offer natin, yung ating sarili. Amen? Sa ating Panginoon as a living sacrifice. Kaso nga lang, di ba mayroong verse na sabi, to live is Christ, to die is gain. Kaso nga lang, marami tayong, parati pa rin tayo sa box eh. Amen? Marami pa rin tayong reservation. Marami tayong mga yung, what if, baka mamaya pag sinubukan ko ganito yung mga ganun ba? Marami pa tayong mga alibi reason, mga kapatid. Pero sabi ng Lord, sabi niya, therefore I urge you, nakikiusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Paul doon sa mga Romans during that time. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies. Amen? This is the true and proper words. Do not conform. Take note of this. Listen to this, mga kapatid, my dear brothers and sisters. Do not conform to the pattern of this world. Huwag na daw tayong makiayon sa mundong ito.
Alam naman natin that this world, itong ating kinakatayuan mga kapatid, is being ruled by that father of liar. Who is that? Satan mga kapatid. There are a lot of deception. There are a lot of distraction. There are a lot of temptation. Kaya kapag hindi matibay ang pananampalataya mo kapatid, madali kang magapi. Madali mong ma-entertain yung any temptation that Satan is offering you. 24/7 yan kapatid. 24/7, kaya you have to be watchful. You have to be vigilant kapatid. At ano sabi dito mga kapatid? But be transformed by the renewing of your mind. Kaya napaka-importante pala yung isip natin na mauna mga kapatid. Kasi once na na-renew na natin yung ating mind by the Word of God, amen? Sa salita ng ating Panginoon, that everything will follow mga kapatid, smoothly, victoriously mga kapatid. Then you will be able to test at matetest na po natin and approve na yung kalooban, yung will ng ating Panginoon is good, pleasing, and perfect will. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Amen? Moving on. Sabi dito, ito na po, yung ating mga year-end review. Assess our prayer life. Kumusta yung ating prayer life kapatid? Amen. Amen? Do we pray without ceasing? Yes. Or nagpipray lamang tayo dahil meron tayong pagsubok at may kailangan tayo sa ating Panginoon? Hindi kapatid, hindi dapat ganun. Sabi ng sa Thessalonian, pray without ceasing. Diba? In every season, in out of season, dapat yung puso natin parating mananalangin mga kapatid. Kasi sabi dito mga kapatid, a prayerful Christian is a powerful Christian. Kapag naging habit mo na ang pananalangin, magiging lifestyle mo na to kapatid. The question is, na-encounter mo na ba to sa buhay mo personally? Or paggising natin sa umaga, baka Facebook agad yung binubuksan natin, amen? O kung ano-ano mga social media, TikTok man, whatsoever, Instagram, hindi natin nagagawang magpasalamat. Lord, paggising ko pa lang ngayon sa umaga, from the rising of the sun into its going down, Lord God, let your name be praised. Dapat pinupuri natin, sinasamba natin. At nagpapasalamat tayo dahil binigyan na naman tayo ng panibagong pagkakataon, ng panibagong umaga ng ating Panginoon. Amen? Salamat Lord God sa buhay na hiram. Salamat Lord God sa tumitibok na puso. Sa kalakasan na meron ako ngayon. Sa proteksyon na ibibigay mo sa akin mamaya. Sa wisdom na ibibigay mo sa trabaho. All throughout the day, dapat ganun tayo mga kapatid. That is our prayer life. Even hanggang sa pagtulog natin mga kapatid, dapat nandun pa rin yung pananalangin natin. And also, dapat ipanalangin rin natin itong ating iglesia mga kapatid. Amen? The leaders in this church mga kapatid, isama po natin even yung ating mga kasama. Lalo na po yung mga kapatid natin na medyo nawawala na po dito, nangihina, nanlalamig. Isama po natin sa prayer mga kapatid. Amen? Number 2, examine our witnessing. Sino na po dito yung nakapag-invite? Nakapag-win ng soul? Meron na po? Taas po ng kamay? Yes. Taas po ang kamay. Sabi sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is the tree of life, and the one who is wise saves life. Amen. Praise the Lord. Matalino daw tayo, wise. Di ba yung wise sa Tagalog? Ano yung sa Tagalog wise? Yun. Magulang. Magulang daw, sabi ko. Saves life. Kaya mga kapatid, this 2024, ini-encourage ko po kayo, this is a challenge for all of us. Kahit na isa ba, wala tayong pwedeng madala dito mga kapatid. Hindi naman mahirap, no? Kaya nga yung sarili natin mga kapatid is a living testimony. Take note of that. It's a living testimony. Buhay na patotoo yung sarili mo. Ngayon, the question is, kung dito, we are like holy, di ba? We raise our hand, Lord, blah, 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 blah. Pero paglabas natin, who are we? Sino nga ba tayo paglabas natin? Bumabalik pa tayo sa natin pagkatao paglabas natin ng simbahan? Or, kung ano tayo dito, ganun pa rin tayo sa labas. Kailan po makakasagot niyan? Kaya kapag nag-invite tayo, paano naman ako sasama dyan? Kikita ko siya nag-iyose. Paano naman ako sasama dyan? Kikita ko siya nagsusugal. Paano ako sasama dyan? Naririnig ko siya nagmumura. Paano ako sasama dyan? Nakikita ko siya nagnanakaw. Yung mga ganon. Dapat mga kapatid, be the light inside of the earth. Let our light shine before others mga kapatid. Amen. Amen. Kung paano tayo binago ng Lord, dapat manatili yung mga kapatid. At the more pa, for the glory of God. Examine our witnessing. Kaya kung hindi pa tayo nakapag-win ng soul, the best talaga mga kapatid, yung hindi pa talaga nakakilala,
Ito sila Kuya PJ, Kuya Raven, ito yung mga tawag ito, yung bunga ng iglesia nito mga kapatid. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Amen? Kung paano talaga sila minold ng ating Lord, paano sila binago, transform, changes from glory to glory. Amen? So dapat ang mawin natin, isang katulad ni Raven, isang katulad ni PJ sa labas, di ba? I think wala, meron po yan mga kapatid. Ipag-pray po natin siya. Amen? Examine our witnessing. Third, sabi dito, yan, meron pala ditong isang image, sabi dito, the crown rewards. Meron 5 crowns pala mga kapatid pagdating araw. Amen? Crown of life, crown of glory, crown of rejoicing, crown of righteousness, and crown incorruptible. Yung crown rejoicing, sabi dito sa 1 Thessalonians 2:19, for those who win souls. Kaya kapag marami tayong na-win na souls, pagdating ng araw, welcome, my good and faithful servant. Ito yung crown of rejoicing. Kuya Raven, dahil nakapag-win ka ng soul, this is the crown of rejoicing. Amen? Gusto mo ba yung Kuya Raven? Amen. Sabi ko, Amen. Grabe yung, with conviction talaga, with power. Di ba? Sabi ko, Amen. Sabi ko, Raven. Next, sabi dito, examine our giving. Yan. Sabi dito mga kapatid, do we give what we owe to God in 2023? Taas yung kamay, palakpakan natin talagang tapat sa ating Panginoon. Amen? Na talagang sinusunod talaga nila yung salita ng ating Panginoon, kautusan ng ating Lord. Amen? Praise be to God sa mga naging tapat. Examine our giving. Do we give what we owe? Alam niyo, nabibless ako doon sa isang church, diyan sa Misilimaya, yung GLWCA. Kasi nung dumalaw ako doon, kasi siya yung head pastor ko dati sa Bata. Nakita ko doon sa may bulletin board, nakapaskil doon yung ano nila, yung tithes and offering during that time. Nakita ko 20,200. Tinanong ko siya, curious ako, Pastor, ilan po kayo ditong nag-charge? Sabi, mga nasa 20 plus na kami. Pero ang laki po ng ano nyo, ang laki ng TNO. I praise be to God. Pinag-pray natin yung mga kapatid. Tinuruan natin sila na magbigay ng para sa Lord, mga kaya. Kumbaga parang, ano lang, parang tiyaga sa pananalangin. Ano yung eventually, lahat ng mga T-boy doon, puro T-boy ang karamihan ng attendees doon. Around 15 T-boy, kapatid. Lahat ng T-boy, yung sahod nila is 1,400, 1,500. Lahat sila nagtatides, kapatid. Praise be to God, parang si Lord. Kaya nagkaroon sila ng 20,000 dahil talagang tinats talaga sila ni Lord. Ipinaunawa sa kanila ni Lord kung ano talaga yung katotohanan. Na itong bagay na to kapag sinunod mo, grabe yung blessing. Kaya yung blessing, grabe talaga. Gusto ko talaga maranasan yan eh. Which is nararanasan na po natin, kapatid. Dahil nagiging tapat tayo sa ating Lord sa pagbibigay, kapatid. Kaya kung gusto natin maranasan talaga yung tunay na grasya at pagpapala ng ating Lord, this is one of the secret, kapatid. Giving. The gift of giving, kapatid. Kaya sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be put in the house. Test me in this. Si Lord pa mismo nagsasabi sa atin, subukin mo ako, sabi ng Lord. Mahirap gawin sa umpisa, di ba? Ako dati nung nagbigay ako ng yung 2,000 para sa dati, di ba? 210%, no? Hirap na hirap talaga ako punutin noon. Ganyan talaga. Hirap na hirap kasi nanghihinayan ako sa 200. Kasi allowance ko na yun sa loob ng isang buwan. Amen? Hirap na hirap talaga ako. Ganyan talaga. Hirap na hirap talaga. Hirap talaga. Pero ano mga kapatid? Nung una hirap na hirap ako, alam ko pinag-pray ko yung kay Lord. Sabi ko, Lord, turuan niyo ako na hindi ako maging reluctant na magbibigay sa'yo. Turuan niyo ako, Lord, na kung ano yung nararapat para sa'yo. Kasi alam ko, ikaw naman ang may-ari ng lahat ng ito. Kaya ibabalik ko lamang sa'yo yung nararapat para sa'yo. Dahil gagamitin po ito sa iyong kingdom, sa iyong ubasan, lalo na dito sa iglesia natin, mga kapatid. Dito po siya ginagamit para lalo pa tayong magpalago, lumago pa yung ating bahay panambahan at magkaroon pa ng tinatawag ng mga edification, mga kapatid. Amen? Ayun po yung purpose, mga kapatid. Kaya simula nung simula na binigay na natin yon. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag nagbigay tayo at may reluctant tayo at parang may pagpigil, huwag mo na ibigay kasi hindi nalulugod si Lord. Better na huwag ka na magbigay. Kahit a little doubt, kahit sabi natin 1% doubt, yung 1% reluctant, huwag na po mga kapatid. Dapat 100% by all means, ibibigay mo ito kay Lord. Dahil alam mo
na ito yung nararapat para sa kanya, mga kapatid. Amen? At kaya sabi niya, sabi niya, if I will not open or open the floodgates of heaven, kung hindi ko bubuksan yung darawawan ng langit para ibuhos yung pagpapala, sabi ng ating Lord. Gusto niyo ba maranasan yung mga kapatid? And Pastor Bernard and Pastora Irene is the living testimony of that, mga kapatid. Amen. How they are faithful, mga kapatid, sa ating Lord. Kaya yung blessing, talagang rumaragasan, dire-diretso, mga kapatid. Kaya, me personally, na-inspire po ako sa kanila, mga kapatid. Amen? And I hope we will do the same, mga kapatid. For the glory of God. Hindi naman siya madalian. Ano lang, ipag-pray po natin siya. From glory to glory. Darating yung time, Lord, handa na po talaga ako. At pag handa na ako, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon, ibibigay ko talaga yung parang nararapat para sa'yo. Kaya na-inspire ko sa mga T-boys sa JLWC. Sa Jesus Light of the World Christian Fellowship, mga kapatid. Kasi kahit ganda yung sahod nila, binibigay talaga nila yung para kay Lord. And binibless yung church, mga kapatid. Nabibless. Kaya marami na po yung churches nila ngayon. Nasa 8 na po. Meron sa Taib, meron sa Albubar, meron sa Malaysia, meron sa Pilipinas. Nagsimula na sila way back 2012 dito sa may Bata, mga kapatid. Ayun po siya. Nag-multiply. Dahil po sa mga kapatid na naging tapat sa ating Lord. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your all crops, then your barns will be filled to overflowing. Lahat daw po ng first fruit natin, mga kapatid. Kaya halimbawa, natanggap ka sa trabaho, yung unang sahod mo doon, ibigay mo para sa ating Lord yung nararapat para sa Kanya. Amen? And your vats will brim over with new wine. There's abundance. There's blessing, mga kapatid. Amen? Next. Examine our commitment. Ito. Ano po yan? Merong ano? Battery. Examine our commitment. Amen. So, ito, sabi sa Psalms 37:5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. If you are committed to the Lord, mga kapatid, there's a blessing, mga kapatid. Amen? Lahat ng pagpapala, mga kapatid, name it, mga kapatid, name it. 1 Corinthians 10:10, so whether you eat or drink, or whatever you do it for the glory of God. Lahat ba ng ginagawa natin? Amen? If we are, binigyan tayo ng task, ng assignment, anything is for the glory of God, mga kapatid. Or, ginagawa natin ito dahil para pag nakita tayo, amen, ng any leaders, amen, is, kailangan mag-walis ako dito kasi dadaan si Pastor. Di ba yung mga bilisan mo ng word? Di ba nga? Ano yung mga kapatid? Nakaka-bless yung mga nasa aftercare. Bakit po? Kasi yung mga aftercare ay yung iniiwasan. Sila dito yung mga nagwawalis, naghuhugas, na plato, mga ganon. Alam niyo mga kapatid, yung pagtulog, isa talent. Walang makakagawa niya kundi ikaw lang. Talento yan, mga kapatid. Kaya, sabi niya, nagising si Kuya Ruben. Yun, sabi. Kaya lahat ng ginagawa natin for the glory of God, mga kapatid. The question is, how is our commitment in the 2023? Binibigay pa talaga natin yung the best para sa ating Lord? O kahit nga lang sa oras, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sa oras, speaking of time, nakauwi na sa'yo yung cellphone, yung pera, yung damit, yung sapatos, lahat ng material na bagay. Kapag kumita ka ulit, pinagtrabahuan mo, mabibili mo ulit yung mga kapatid. Pero meron isang bagay na hindi mo pwedeng nakawin. Ano po yung mga kapatid? Yung oras. Kasi kapag yung oras nawala na, hindi na siya babalik, mga kapatid. We will wait for another 24 hours bago makuha natin yung oras na yun. Kaya mga kapatid, ako nakikiusap po ako sa mga kapatid. A sweet reminder, kapag 10:30 po yung ating banal na gawain, make it sure, have the discipline to come here before 10:30. Kasi God is waiting for us, mga kapatid. God is waiting for us. Hindi deserve ni Lord yung parang nus-nus, yung half-hearted. Nakakagalungkot, di ba? Kaya dapat, Lord, alam ko Friday na naman bukas, dapat ganun tayo ka-excited pag Thursday. Pag Thursday, yung tipong, Lord, ito na yung isusuot ko, ito yung medyas ko, ito yung sapatos ko, ito yung pamada ko, di ba? Pamada ko, ito yung gagamitin ko na, dapat excited tayo, Lord. Dahil Friday na naman, makikipag-meet na naman ako, dapat ganun tayo, di ba, mga kapatid? At, i-chat ko na yung
I-chat ko na yung susundo sa akin. Bihira ako makakita dito na may initiative. Yung nagsasabi na, Pas, sunduin niyo po ako bukas. Kahit anong oras po, okay lang po sa akin, kahit po yung bahala. Wala ko na rin. Bihira yung mga kapatid. Pa-baby pa rin ba tayo hanggang ngayon, mga kapatid? Pa-baby pa rin ba tayo? Yung tayo yung chinachat, tayo yung pinapalo up. Ang tagal-tagal na po natin nagsiserve, nagsisimba. Pero hindi pa rin natin mabago yung attitude na yung mga kapatid. Where is our initiative? Where is our commitment, mga kapatid? Pwede ba natin maranasan yun? Yung tipong kayo naman, yung magchat-chat, Pas, naka-ready na po ako. Wow, praise the Lord! Naka-ready na. Pero yung iba, nagtong ka na sa baba. Nag-ano pala, nag-asikaso pala. Kawawa naman yung transport. Kawawa naman. Nakakaawa talaga mga kapatid. Very risky yung nagka-transport, kapatid. Very risky yung buhay namin. Kalahati ng aming nakaano na sa ano. Alam niyo na po yung what I mean. Pero ano yung ibigin na ganti natin? Tayo pa yung nagdidima ng oras. Ay, sunduin mo ako pas ng ganito. O mga kung sino mang nagsusundo sa atin. Tayo yung nagdidima. Nakakalungkot. Dapat itong 2024, kapatid, tayo naman po yung magsasabi sa transporter. Pastor Bernard, ready na po ako. Aatin po ako bukas. Sunduin niyo po ako. Ang sarap na pakiramdam ng gano'n. Talagang, nandun talaga, ay, ang sarap sunduin ng mga gano'n, mga kapatid. Kaysa yung mga medyo pasaway, yung mga matitigas sa ulo, mga kapatid. Diba? Kaya, wag na po tayo maging pag-baby pag 2024, kapatid. Maging matured enough tayo, kapatid. Hindi na po tayo bata. Ang tagal na po natin nagsisimpa, pero hanggang ngayon, di pa rin natin nababago yung ganong klaseng attitude. Examine our commitment to the Lord. Yung commitment ba na binibigay at pinapakita natin, deserve ba ni Lord yun? Hindi. Di ba? Hindi. Nakakalungkot. Amen, nakakalungkot. Kaya sabi ko, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Amen? Sa lahat ng aspeto dito, sa lahat ng ministry, are we doing it for the glory of God? Or minsan kapag kulang yung instrumentalist, medyo tinatamad tayo, may ganong attitude. Amen? Ay, wala si hindi mo na ako, atin. Ay, kulang tayo, yung mga ganon. Kapatid, kahit mag-acapella tayo dito, kahit si Pastor Bernard lang yung mag-gitara, mag-praise and worship pa rin tayo, kapatid. Hindi tinitingnan ni Lord yung galing mo sa pag-i-instrument, kapatid. Hindi niya tinitingnan. It doesn't matter. He don't care about it. He don't care about it. Yung skills mo, yung talent mo, sa lahat ng instrument, hindi. Ang tinitingnan ni Lord, yung puso mo, kapatid. Yung puso mo. Humble ba yan? Humble ba yan? Or mapagmataas yan? Or mapag-imbot yan? Tinitingnan ni Lord yung heart. Hindi yung skills mo, hindi yung talent mo, kapatid. Kaya huwag tayong maging mapagmataas. Amen? Remain humble before the Lord. Kasi lahat ng nagpapakababa, itinataas ni Lord, kapatid. Kung sino nagpapakataas, siyang binababa ni Lord, kapatid. Kaya dapat whatever gift or skill or talent we have, offer it to the Lord, mga kapatid. Offer it to the Lord, mga kapatid. Offer it to the Lord. Lord, kahit dalawa lang kami, tutugtog kami doon dahil gusto namin kita mabigyan ng glory. Kahit mag-isa lang ako, pupunta ako doon, Lord. Tutugtog ako para sa iyo, hindi para sa tao. Ikaw ang tutugtugan ko. Dapat ganun yung attitude natin, kapatid. Dapat ganun yung attitude. Hindi dapat tayo nawawalan ng pag-asa o nag-lose hope. Amen? Kapag maraming mga kulang or whatsoever, examine our commitment. Examine our commitment to the Lord, mga kapatid. Amen? Tanggalin na po natin yung mga alibay, mga kapatid. Kaya to live is gain, to die is gain. Dapat tanggalin natin yung reservation sa ating buhay. Lumabas tayo sa box. Lumabas tayo sa comfort zone natin, mga kapatid. Kung saan tayo comfort na comfort, dapat tanggalin na natin yung mga kapatid. Move forward. Give glory sa lahat ng skill o talent na meron tayo, mga kapatid. Amen? Are we blessed, mga kapatid? Amen. Baka mamaya, talaga yung pastor. Ako na naman. Mga ganun. Ano, mga kapatid, mapalad tayo. Bakit po? Tinuturuan tayo dito. Amen? For the Word of God is profitable for teaching, correcting, rebuking, and training for righteousness, mga kapatid. Kaya mapalad tayo. Sa labas ba may mag-aano sa atin ng ganyan? Wala, di ba?
bahala ka sa buhay mo. Hey, gawin mo gusto mo. Di ba? Ganun sa labas. Pero dito, mapalad tayo dahil mayroong tumatayo sa atin na nag-guide sa atin. Amen? Paspasan naman natin. Ayan. Si Jonah, kilala mo si Jonah? Si Jonah. Amen? Alam naman natin yung kwento ni Jonah, di ba? Inutusan siya si Prophet Jonah, inutusan siya ng ating Lord para mag-preach sa Ninive. Amen? Kaso nga lang, sadyang matigas ang ulo ni Ninive. Hindi niya sinunod. In other words, hindi niya sinunod yung instruction sa atin ng Lord. Ano nangyari mga kapatid? Kinain siya ng malaking baliya na bato or pating. Amen? So 3 days and 3 nights siya dun sa belly. Amen? Pero ano nyo, napakabuti pa rin ng Lord. Bakit? Binigyan pa rin ng chance ni Lord si Jonah. Amen? Nung nandun siya sa loob ng belly, nagano siya ng reflection, repentance mga kapatid. At nung niluwa na siya, still, ginawa pa rin niya yung kalooban natin Lord. At na-bless yung lugar na yung mga kapatid dahil kay Jonah. Amen? Hindi natuloy. Amen? Kaya gusto pa natin maging Jonah mga kapatid. Amen. Yung matigas yung ulo, di ba? Yung pasaway, yung mga stubborn, yung mga hard-headed. Ayan. Ayun yung mga attitude na yung mga kapatid eh. Gusto nyo bang kainin rin kayo ng baliana pagdating ng araw? Amen? At iluwa kayo sa Kazakhstan, sa Zimbabwe. Amen? Di ba? Di ba? Gusto ba natin yung mga kapatid? Kaya dapat commit to the Lord. Ano yung will ni Lord na makakabuti para sa Kanya? Ibigay natin sa Lord. Amen? Next. May time pa ho ba, Pastor? Anong oras na po? 24 hours time. Parang tigil na po ako. Sige, 5 minutes. Amen? 5 minutes. Point number 1, sabi nito, minsan yung chances na binibigay sa atin ni Lord, hindi natin hindi natin mapangatawanan or meron tinatawag na parang pumipigil sa atin. Amen? Dahil sa mga bagay-bagay sa mundong ito mga kapatid. Kaya sabi nito, God is encouraging us in point number 1, sabi nito, in order for the chances na mabigyan natin ng justice, amen? Yung opportunity, yung privilege na bigay sa atin ni Lord na makapag-serve tayo mightily for the glory of God. Sabi sa number 1, sa Romans 8:1, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Amen? So yung past natin, baliwala na yung mga kapatid. Do not dwell on the past, sabi sa Isaiah. And then do not think, wag na natin sariwaan yung mga former things, yung mga mistake, yung mga failures in the past. Wag na natin kalimutan naman natin mga kapatid dyan. Move forward, 2024 mga kapatid. Amen? Sa lahat ng nag-accept sa ating Lord bilang personal Savior, there's no condemnation anymore. Amen? Na-wipe out na yon nung nabaptize tayo, di ba dati? Bago tayong nilalang mga kapatid, we are already a new creation. The old has gone, the new has come. There's no condemnation mga kapatid. Amen? Kaya huwag tayong magsi-self-pity or ito yung bagay ng umagang sa atin, ay hindi ako pwede dyan. Ay, makasalanan ako. Ay, sabi ni Kuya, ganito ako. There's no like that mga kapatid. Amen? Basta i-push mo yung sarili mo mga kapatid. I-push mo na ma-involve ka sa mga ministry ng ating Lord. Amen? It is for your own good naman. Amen? Point number 2, outward judgment. Sabi sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. Kaya tayo isa dito, kapag minsan, ang mata sa kadagan natin, masyadong mapag-judge, di ba? Kasi nagmamatter sa atin yung mga yung mga outward appearance mga kapatid. Amen? Pero sa ating Lord, sabi niya dito, the Lord doesn't see things the way you see. People judge by outward, tayo, nag-judge tayo sa kapwa natin. Physically, amen? Kung ano yung nakikita natin. Pero si Lord, ano sabi ni Lord? But the Lord looks at the heart, kapatid. Yung heart ba yan is a heart of a servant? Yung heart na yan is handa bang mapagod, magpuyat, magpagal? Ayun ang tinitingnan ni Lord. Yung heart ba na yan is obedient enough? Yung heart ba na yan is committed sa akin? Ayun ang tinitingnan ni Lord mga kapatid. It doesn't matter kung ano man yung yung appearance mo or whatsoever, kung ano man yung natapos mo, ano man yung narating mo, ano man yung meron ka ngayon, it doesn't matter at all mga kapatid. God always look at our heart. Amen? Now point number 3, overcome status. 2 Corinthians 3:4 is, we are all confident of all this because our great trust in God through Christ. It's not we think we are qualified to do anything on our own. Kaya mga kapatid, God qualified, the unqualified. Do you believe in that? Amen. Lahat tayo makasalanan before. Amen? Hindi mo sukat akalain na tatawagin ka pala ni Lord para maglingkod. Amen? And kaya ibig sabihin, hindi nagmamatter yung mga past natin. Ano may nagawa natin before. What important right now to the Lord is yung present at yung future natin with Him. Amen? Kaya sabi, our qualification comes from God.
Si Lord yung nagle-level up sa atin. Si Lord yung nagka-qualify sa atin. Kaya dapat be involved mga kapatid. Activate our faith. Amen? He has enabled us to minister His new covenant. This is a covenant not of written laws but of the Spirit. The old written covenant ends in death, but under the new covenant, the Spirit gives life. Nasa grasya na po tayo mga kapatid. Amen? Kaya whatever God is giving us or will ng ating Panginoon, tanggapin natin ito mga kapatid, yung mga chance na yun, yung opportunity na yun, for His glory alone. So it doesn't matter whatever status we have. Dapat ma-overcome natin yan. Lord, narito ako, handa ako magpagal para sa iyo. Lord, nandito ako, gamitin mo ako mightily sa iyong bubasan. Lord, gamitin mo naman ako para sa iyong kapurihan. Dapat ganun yung heart natin parati mga kapatid. Amen? Hindi na natin dapat isipasay na natin kung ano man yung nakaraan pa natin mga kapatid. It doesn't matter sa ating Panginoon. Next. Kaya things to remember, your story is powerful. In that, yes. Amen. Bawat isa sa atin dito is may mga buhay na patotoo kung paano tayo binago ni Lord, kung paano niya tayo nakilala mga kapatid, how good and faithful He is in our life mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin dito is may storya mga kapatid. Whatever story you have, do it mga kapatid, show it mga kapatid, at impart it at i-share natin doon sa mga hindi pa nakakakilala mga kapatid. How good and faithful si Lord sa ating mga buhay mga kapatid. You have a gift. Bawat isa sa atin may mga gift. Ipag-pray natin kung anong gift to. Nasa ganun, itong gift na to is magamit for the glory of God. Mga kapatid, whatever gift we have. Amen? So bawat isa sa atin, huwag yung isipin na wala akong gift. Ay, tagaupo na lang ako dito. Pastor, tagabutas na lang ako ng upuan. O kaya, Zimbabwe na lang ako, yung mga ganon. Wala ako eh. Wala akong gift, hindi ko alam. Di ba? Magiging chairman na lang ako. Yung chair, man. Di ba? Magiging chairman na daw siya ng chair. Chair, man. Amen. Huwag ganun mga kapatid. Huwag mong malilitin ang sarili mo. Bawat isa sa atin may gift. Discover it. Discover it mga kapatid. At pag na-discover nyo na yan, i-share nyo na po yung mga kapatid. Gamitin natin. Dahil alam natin, ang pinakamayaman sa lugar na to ay ano? Sementeryo mga kapatid. Kasi kapag nilibing ka, uurin lang yung katawan mo. Ang makikinabang, uod mga kapatid. Kaya whatever gift na meron pa tayo habang malakas pa tayo mga kapatid, ibigay na natin ito kay Lord. I-share na natin ito mga kapatid. Amen? You don't have to do it on your own because God is with us. If God is with us, who can be against us? Amen? Sabi sa Romans, conclusion. Philippians 4:8-9. Finally, sabi ng ating Lord, finally, through Paul, sabi niya, sinabi niya sa mga taga-Pilipos, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right. Sabay niyo ko mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Philippians 4:8-9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace be with you. Palakpakan natin si Lord mga kapatid. Whatever we hear right now, be doer of the word and walk the talk mga kapatid. Amen? Kung natutunan natin magaganda na galing sa ating Panginoon, isang buhay natin ito mga kapatid. Put it into practice mga kapatid. Amen? And the God of peace will be with you. Walang bagay na mahirap para sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan. Parati niya tayo sasamahan. Saan man tayo, kung ano may nanaisin natin. As challenge, pay attention to your thoughts today. Ano ba yung nasa isip nyo ngayon mga kapatid? Kung dati, 2023, ito yung ginagawa ko, ito yung binibigay ko kay Lord, yung parang kulang o hindi sapat, ano yung nasa isip natin ngayon mga kapatid? This 2024, Lord, turuan niyo pa ako na lalo pa ako maging obedient sa iyo. Turuan mo pa ako, Lord, na lalo pa ako maging obedient sa iyo. Kahit mahirap, kahit puyat ako, kahit pagod ako, Lord, dadalo ako. Dahil gusto ko, Lord, maranasan ka sa buhay ko. Gusto ko, Lord, maramdaman ko yung tunay mong presensya. Dahil gusto ko, Lord, pagpalain yung pamilya ko sa Pilipinas. Kaya ano mga kapatid, kapag manatili naman kayong tapat na naglilingkod sa ating Lord, no matter what happen, we will do whatever it takes. Si Lord na po yung bahala sa atin sa Pilipinas. Si Lord na yung bahala sa pamilya natin. Sa lahat ng pangangailangan natin sa Pilipinas, si Lord na po yung bahala. Hindi Kanya pagkukulangin, kapatid. Take note of that. Listen to that. Believe me on that. Hindi
hindi pagkukulangin ang pamilya mo sa Pilipinas, hindi magkakasakit ang pamilya mo sa Pilipinas, ipoprovide niya yung lahat. Basta ikaw na naglilingkod dito, ikaw na yung bahala sa business ni Lord dito. Manatili ka lamang tapat at patuloy ka lang na maglingkod. Whatever it takes, we will do it, mga kapatid. Amen? That is our challenge. Amen? And with that, thank you and God bless everyone. Tayo na po tayo, mga kapatid. Pasalamatan natin yung Lord. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Dakila ka at tapat. Maraming salamat, Lord God, sa mga press revelation, Lord God. Alam namin, Panginoon, na yung salita is like a double-edged sword, Panginoon. Kapag tinamaan kami, Panginoon, hanggang sa kaibuturan ng aming mga buto, mga bone marrow, is tagos na tagos ito, Panginoon. Pero Lord God, kung magiging positibo lamang kami at magpapasakop lamang kami sa iyo, Panginoon, lahat ng narinig namin, Panginoon, ito'y para sa ikabubuti namin, Panginoon. Dahil wala ka namang nais na hindi maganda sa amin, Panginoon. Ang nais mo lang sa bawat isa sa amin narito, Panginoon, is lalo pa kami mapabuti, lalo pa mapaigting at mapalalim yung aming pananampalataya, at lalo pa, Panginoon, na ibigay namin yung total commitment namin sa iyo, yung may surrender namin yung buhay namin sa iyo, Lord God, as a living sacrifice. Although it's hard, oh God, mahirap man sa umpisa, Panginoon, dahil physically, nakakaranas kami ng kapaguran. Physically, nakakaranas kami, Lord God, ng pagkaantok. Minsan, nagkakasakit kami, Panginoon. Pero, Lord God, kung iisipin lamang namin, Lord God, yung kabutihan mo, yung katapatan mo sa amin, Lord God, yung lahat ng nararanasan namin dito, Lord God, ay wala pa sa kalingkingan na dinanas mo, Lord God, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kaya, Lord God, ang prayer namin sa mga oras na ito, manatili lamang kami, Lord God, sa iyong kawan. Huwag mong hayaan, Lord God, na manakaw sa amin yung joy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, punan mo pa kami lalo yung tinatawag na burning fire, burning desire, Lord God, na sa ganun, Panginoon, no matter what happened, may trials man kami sa mga panahon ito, may challenges man kami, it will never stop us, it will never hinder us, there's no turning back. But, Panginoon, lalo pa kami, Lord God, na lalapit at lalapit sa iyo, Panginoon, para magpatuloy na maglingkod at magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God, sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ito'y magsilbing pag-asa sa amin, Panginoon. Magsilbing solusyon, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, na mahal mo, Lord God, yung bawat isa sa amin. At hindi mo ahayaan na yung bawat isa na sa sanctuary ito, Panginoon, is mapapariwara, Panginoon. Hallelujah. Lord God, nawa, Panginoon, sa 2024, hayaan mo, Lord God, na pagpalain mo, Lord God, yung bawat isa sa amin narito, Panginoon. Na nawa, Panginoon, yung giving namin, Panginoon, yung commitment namin, Panginoon, yung witnessing namin, Panginoon, yung prayer life namin, Panginoon, kung hindi man naging victorious in 2023, Lord God, nawa, this coming 2024, the whole throughout year, Panginoon, hallelujah, is magiging victorious na nawa, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lord, hindi namin magagawa ito, Lord God, kung wala ka sa amin, kung hiwalay kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord God, samahan mo kami, Panginoon, sa aming journey, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, kahit mahirap, Lord, kahit mahirap, parang imposible sa amin, pero, Lord God, kapag magtatiwala kami sa iyo, Panginoon, lahat ng bagay ay posible sa iyo, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na ikay tapat, Lord God, at mabuti, Lord God. Kaya, Lord God, sa mga oras na ito, ibabalik lamang namin, Lord God, yung pinakamataas na papuri at pagsamba, pagdakila, that you are worthy of our praise, you are worthy of our worship. Lord God, we thank you, Lord God. We magnify your name, we extol your name, Panginoon. Hallelujah. Thank you ever so much, Lord. Itong aming samot na langin, Lord God, may kasamang pasasalamat at pagsamba, pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, manatili po.